Levitiko, Panimula. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga tuntunin sa pagsamba at mga seremonyang panrelihiyon sa Israel noon, at tuntunin ng mga pari sa pagsasagawa nito. Ang pangunahing paksa ng aklat ay ang kabanalan ng Diyos at kung paano nararapat manambahan at mamuhay ang kanyang bayan para mapanatili ang kanilang kaugnayan sa banal na Diyos ng Israel. Matatagpuan sa chapter 19 verse 18 ang pinakakilalang pangungusap sa aklat na ito na tinawag ni Jesus na pangalawang mahalagang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kabanata 1, Kautusan tungkol sa mga handog na sinusunog. Tinawag ni Yahweh si Moises at mula sa toldang tipanan, isinabi sa kanya, sabihin mo ito sa mga Israelita, kung may maghahandog kay Yahweh, ang dapat niyang ihandog ay baka, tupa o kambing. Kung baka ang kanyang handog na susunugin, kailangang ito'y lalaki at walang kapintasan. Dadalhin niya ito sa may pintuan ng toldang tipanan upang maging kalugod-lugod sa akin. Ipapatong niya sa ulo ng hayop ang kanyang kamay at iyo'y tatanggapin bilang pantubos sa kanyang kasalanan. Pagkatapos, papatayin niya ito sa harapan ko at ang dugo'y ibubuhos ng mga paring mula sa angkan ni Aaron sa palibot ng altar sa may pintuan ng toldang tipanan. Babalatan niya ang hayop, saka kakatayin. Ang mga pari na may maglalagay ng baga sa altar at iaayos sa ibabaw nito ang kahoy na panggatong. Ihahanay nila na maayos sa ibabaw ng apoy ang mga pirapirasong karne, kasama ang ulo at taba. Ngunit, dapat muna nilang hugasan ang laman loob at ang mga paa bago ilagay sa altar. Pagkatapos, ang lahat ng ito'y sama-samang susunugin bilang handog, upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. Kung tupa o kambing ang ihahandog, kailangang ito'y lalaki rin at walang kapintasan. Papatayin ito na naghahandog sa harapan ni Yahweh sa gawing hilaga ng altar at ang dugo'y ibubuhos ng mga pare sa paligid ng altar. Kakatayin niya ito at ihahanay ng pari sa ibabaw ng apoy sa altar ang mga piraso ng karne kasama ang ulo at taba. Ang laman loob at mga paa ay dapat munang hugasan bago ilagay sa altar. Pagkatapos, ang lahat ay susunugin, upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. Kung ibon ang handog na susunugin, ang dadalhin niya ay bato-bato o kalapati. Ibibigay niya ito sa pari upang dalhin sa altar. Pipilipitin ng pari ang liig ng ibon at ang dugo'y patutuluin sa paligid ng altar. Aalisin niya ang balahibot bituka ng ibon at ihahagis sa tapunan ng abo sa gawing silangan ng altar. Bibiyakin niya ang katawan nito ngunit hindi paghihiwalayin. Pagkatapos, susunugin niya ito sa altar bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. Kabanata 2, Handog na pagkaing butil. Kung may maghahandog ng pagkaing butil kay Yahweh, ang ihahandog niya'y ang mabuting uri ng harina. Bubuhusan niya ito ng langis ng olibo at bubudburan ng insenso bago dalhin sa mga pari. Ang paring namumuno sa paghahandog ay dadakot ng harina, kasama ang langis at lahat ng insenso para sunugin sa altar bilang tanda na ang lahat ng ito'y inihandog kay Yahweh. Ang usok nito'y magiging mabangong samyo kay Yahweh. Ang matitira sa handog na pagkaing butil ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito ay ganap na sagrado sapagkat ito'y bahagi ng pagkaing handog sa akin. Kung luto sa pugon ang handog na pagkaing butil, kailangang ito'y yari sa mabuting uri ng harina at walang pampaalsa,
Maaari itong masahin sa langis at lutuin ng makapal o kaya'y lutuin ng maninipis at pahiran ng langis. Kung luto naman sa palapad, nakawali ang handog na pagkaing butil, kailangan mabuti ring uri ng harina ang gamitin. Walang pampaalsa at minasa rin sa langis. Pagpipira-pirasuhin ito at bubuhusan ng langis. Ito ay isang handog na pagkaing butil. Kung luto naman sa kawali, ang handog na pagkaing butil, kailangang ito'y gawa din sa mabuting uri ng harina at langis ng olibo. Ang mga pagkaing butil na handog kay Yahweh ay dadalhin sa pari. Dadalhin naman niya ito sa altar. Kukunin ng pari mula sa handog ang bahaging pang-alaala at susunugin sa ibabaw ng altar bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Ang matitira ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito'y ganap na sagrado sapagkat kinuha sa pagkaing handog kay Yahweh. Huwag kayong maghahandog kay Yahweh ng anumang handog na pagkaing butil na may pampaalsa, sapagkat hindi kayo dapat magsunog ng pampaalsa o pulot kung ito'y ihahandog sa akin. Kung unang bunga naman ng halaman ng inyong ihahandog, huwag ninyo itong susunugin sa altar. Titimplahan ninyo ng asin ang lahat ng handog na pagkaing butil. Huwag ninyong kakalimutang lagyan ng asin ang inyong handog na pagkaing butil sapagkat ang asin ay tanda ng inyong kasunduan kay Yahweh. Kaya lalagyan ninyo ng asin ang lahat ng handog. Kung ang handog na pagkaing butil ay trigong mula sa unang ani, kailangang gilingin ito o isangag. Bubuhusan ninyo ng langis at bubudburan ng insenso. Kukuha ang pari ng bahaging susunugin kasama ang langis at insenso bilang alaala. Ito ay isang handog na pagkaing butil na susunugin para kay Yahweh.